Hoy, huwag ka tumakbo. Hihi! Hihi! Lumapit kami, lumayo siya. Ayun siya. Oh. Boss, ingat! Hihi! Hello! Morning! Good morning! Good morning mga Bonjour kababayan. to! It's Another Monday. day, another dollar, another work na naman, ano. Pasok na naman tayo. Ganito lang lagi, katatapos lang ng birthday celebration ni Carol kahapon. Okay ang lahat, busog, no? Pagka kwento-kwentuhan na naman, nakapagkita-kita na naman kami ng ating mga friends, na mga Filipinos. So, today bakbakan na naman tayo. Papunta tayo ngayon sa isang katrabaho natin, susunduin natin siya. Ganito dito, ano? Malayo din kasi yung staff house ng kabila. Susunduin natin ngayon yung Indiana na babae para pumasok. So, Monday ngayon. So, kailangan maging productive tayo at laging positive. Right? Saka ano lang, ganda ng araw, ganda ng sikat ng araw. Saka pansin ko ngayon hindi na masyadong malamig din, hindi na katulad ng mga nakarang linggo, nakarang buwan. Pero hindi ko lang alam kung mag-snowstorm pa ulit or mag Hindi na yan kasi spring na. Hindi na gano'ng malamig. ayos kung ganun. Ayos! Uy, stop ka dyan. Nakakatawa dito, no? Ang mga ano dito, wala kasing stoplight, no? So, 4-way siya. Kumbaga, pag may 3-way, 2-way, 4-way, may ganun siya. Pag 4-way naman dito, kung sinong mauna sa kanto na huminto, siya yung unang lalarga. Ganun dito. Ito yung ano, store natin na maliit. Extension ng main store. Kukunin muna natin Quick yung... stop para siyang 7-Eleven. Yes, kukunin muna natin yung benta niyan na kagabi. Dadaanan natin. Tara. Pasok tayo sa loob. Kunin natin yung benta ng store na to. Benta niya kagabi. Dito rin tayo nagtrabaho ng mga unang-unang buwan natin dito sa community na to. Dito rin tayo nagtrabaho. Kaya. Pero ngayon, meron na nagtatrabaho dito na actually nag-ano lang naman, taga Nepal. Nag-ano siya. Anong tawag nito? Nagti-training, manager siya. So, manager ng C-store, manager ng ganito kalit na store. Ang ano dito. Kasama siya sa staff house dun ni India. Dami na ng basura. Dilim. Ayun. And may lotohan din kami. Kasi ito yung sa grocery na cashier. Nais ko lang namang malaman nyo. Bakit natin ang benta. Tapos uunin natin yung benta ng loto. Ngayon alam nyo, lakas ng loto rito. Parang sa Pilipinas din. Parang kay Papa. Madalas yung magano ng loto. Matatanda ko na mali pa ako. Lagi yun. 20-20. Pila ka dito. Punta mo ko to sa loto. Pila mo siya. Minsan dalawa. Hindi, di ba guhit-guhit yun. Kumbaga
per blanco. Dito naman ganun din yun. Tapos may mga betting game din dito sa laro ng sports. Yung mga hockey yan, may betting game sila rito. Yan ang pinagkakaguluhan nila rito. Kasi nga naman sila, gusto nila yung talagang instant money. Katulad din naman ng mga mga Pilipino, di ba? Sino ba namang ayaw, di ba? Baka gusto mong bilisan. So yun, ayan, papakita ko sa inyo ang buong store na yan. Maliit lang yan. Para lang siyang 7-Eleven na maliit. No? Ganun lang. Sarap dito kasi mabilis lang siya i-maintain, no? Hindi kagaya ng pinag-workan natin sa kabila. Medyo malaki yun. Hindi naman siya ganun kahirap i-maintain, pero talagang nandun yung na saktong gagawa mo ng hindi ko alam, pero di pa gumagana yung utak ko kasi wala pang almusal kalimitan kasi kadalasan hindi na kami nakakapag-almusal. Pag gising namin, ligo, tapos rekta na, tapos doon na lang kami sa store nag-aalmusal para makatipid. Delivery kasi kapit lang. Ito na. No cycle count today? Yeah. Due to system delay. Wow. So ngayon, Instead, the cycle count either your bread. pagdating sa store, check tayong email. Check natin kung anong oras ang delivery ng mga freights o ilang paleta. Tapos para malaman natin, makapag-adjust tayo kung anong dapat na i-workout natin. Para yung back receiving area kasi namin medyo maliit lang. Tapos kapag medyo marami yung delivery, nasasakop na namin yung floor sa loob. So nahihirapan yung mga customer na makalakad-lakad kasi doon kami nag-workout. So ang gagawin namin, o ang ginagawa namin is chinecheck na agad namin sa email kung ilan ang darating para malinis namin kung ano yung mga nakaharang sa likod para doon namin siya may lagay lahat. So sabi kanina ni Garol, nakita niya na daw ang darating daw ngayon is 4. Medyo maliit siguro dahil nag-holiday na nakaraan araw o nakarang linggo, nakarang linggo. So okay kung konti lang, pero dapat marami para puno ang store mo, di ba? Nangyayari kasi naiipon sa Yellowknife nung kasi nila nilalagay o tinatambak muna bago nila i-deliver sa amin. So naiipon siya ng naiipon doon. Ang tanong, kailan nila i-deliver? Yun ang tanong dyan. Minsan din kasi pag nag-deliver sila, ang dami, no? Kaya minsan hindi mo expect sa mo ilalagay, pero manageable pa rin naman kahit pa paano, as long as alam mo kung ano yung darating sa'yo. So yun lang, no? Maya pag dumating na yung freights, papakita natin kung paano natin mini-workout. Baka nyo lang.
Pakita ko sa inyo ngayon, nandito tayo ngayon sa warehouse namin, no? Ayan. Ayan. Ito ang tinatawag namin cold warehouse. Malamig dito. Dito namin i-store yung mga dapat na i-store na kailangan siyang malamig, no? Meron din kaming warm warehouse sa kabila. Pupunta rin tayo doon. Ang mga nandito, kagaya niyan, yung mga bigas, mga asukal, ayan, mga noodles, mga Coffee Mate, at ano pa, mga Lipton chicken noodles o mga ganyan. Pampers, dito rin namin na ni-store yan. Tapos yung mga kailangan, mga kape. Meron din kami mga kape. Yan, yung pagka may barge kami, dyan namin ginagawa yan. Dito namin sila nilalagay lahat. Lahat ng pwedeng arena. Ito ang mga arena dito, ganyan. Ayan, mga mini tries ulit. Tapos mga pampers. Tapos doon yung mga juices. Yung kagaya niyan, juices. Yung kinukuha ni Alex. Yan. Mga juices kinukuha niya. No? So pumunta pa tayo dito sa mga dulong bahagi. Ayan yung mga garbage bag. Basta yung mga kailangan na dapat naka-stored sa mga malalamig na hindi pwede sa warm. Actually pwede naman sa warm itong mga plastic na yan. Pero dito lang nilagay kasi medyo masikip na nga doon. Mas maluwag kasi ang cold warehouse namin. Ayan mga juices. Tama yan, dito yung nilalagay. Mga juices, noodles. May second floor din kami. Second floor. Ayan yung second floor namin. Sa taas, yun yung mga tissue, bathroom tissues. May bodega rin na maliit. Ayan. Noodles pa rin lahat yan, mga nandyan. Kapag barge to, sobrang puno to kapag barge. Pag barge namin, sobrang puno. Garbage bag, ano pa ba? Kape. Okay, medyo paunti na nga to kasi huli naming barge is September, no? So, nabukasan na siya all throughout the month. Bumaba na siya na bumaba. Pero dito, kapag ito ay galing kami ng barge ng September, sobrang puno to. Halos lahat. Konti na lang ang lalakaran mo sa sobrang dami ng items dito. Sobrang dami ng produkto. Ayan. Yan, kung anong mga kailangan. Kaya kami pupunta rito kasi kung anong mga kailangan namin sa store na dapat na ilagay doon na mga wala kami na display, dito kami kumukuha. Ayan. Mamaya pupunta naman tayo sa warm warehouse. Okay, dito naman tayo sa warm warehouse kung tawagin namin. Ano ba ang nandito? Ang nandito is mga puro delata at puro mga pasta sauce at puro mga ketchup. Yung mga hindi pwedeng malamigan, obviously naman, no? Yung mga soft drinks, dito rin yan. Dito nung unang-una nito, wala kang masyado rin malakaran dito, no? Ayan, pero tinan nyo mo, medyo mababa na lahat. Pero to hanggang yan, hanggang sa roof, hanggang sa yero yan, umaabot. Ayan, yung mga yan. Usually mga dilata, ayan, mga Tide, mga kailangan na laundry. Ayan, mga detergents, andyan lahat yan. Ayan, mga Lysol, lahat ng mga parang liquid dito rin namin nilalagay para hindi siya lamigin. Ayan, mga corn beef nila dito, mga ganito. Ito ang pinaka gustong-gusto ng mga local dito, yung ganitong corn beef. Puritan corn beef. Ayan, sarap nga naman, natikmang na din namin ni Carol yan, masarap din. Ayan, stove top, yung mga pang turkey, yung pahalo nila, no? Mahilig kasi sila sa mga yung mga quick na quick meal, mga ganon. Hindi na sila yung parang luluto na marami pang leche boreche na luto, hindi na. Dito karamihan yung mga fast na talaga, yung mga init mo lang sa microwave, kakainin mo na. Ayan, ano pa, tubig, dito rin namin i-store yung mga tubig. Ang pinaka mga paborito nila rito is soft drinks talaga na Powerade, ay mga energy drink Powerade. Ayan, Monster, mahilig sila dito. Ito ang pinaka baliw na baliw sila. Tapos ginger ale, yung mga yan. Ayan, Canada brand, ginger ale. Tapos Coke, mahilig sila sa sa pop, no? Yan ang mahilig ang mga local dito sa mga soft drinks. Minsan tinutubig na lang din talaga nila yung baga. Parang tubig nila, ganun. Ako. Ayan, mga Carnation, dito rin namin i-store yan. Mga Click. Click, yung mga benta rin namin yan. Ano ang Click? Para tang spam sa atin. O ito parang pamalit nila sa spam kasi medyo mahal ang spam, di ba? Ayan, Click. Ayan, yung parang pinakaano nila rito. Ito, mabenta rin to. Sobrang mabenta. Yung sinasabi ko sa inyo, mga pasta sauce. Ayan, mahilig kasi sila sa mga spaghetti, di ba? Iba-iba yan, iba-ibang flavor. Ayan. So, ayan. Yan ang warm warehouse namin.
Dito kami kumukuha lagi ng pang-stock namin sa main warehouse, main store namin, no? So meron kami lagi listahan. Yun doon kami nagbabase kung anong mga kailangan namin, tapos kukunin namin siya. Everyday yan, everyday. Yun lang yung routine na ginagawa namin, no? Tanggap ng freight sa umaga, tapos pull list dito sa warehouse sa hapon, tapos delivery. Doon lang umiikot ang buhay-buhay namin. Ayan. So yun, no? Maya ulit kita-kits tayo kung ano pang mga pwede mangyari. Stay tuned. So ayun, dito na natapos ang araw natin. Tapos na tayo lahat sa freights, sa pulis, sa work sa warehouse, no? So ngayon, ano na tayo? Wala daw garbage truck na nasa road ngayon, so tatapon tayo ng basura, no? Bali, pag ganitong walang nagtatapon ng garbage truck at mga ng mga basura natin is tayo mismo magtatapon sa dump, no? Medyo may kalayuan din, siguro mga 3 to 4 kilometers. How many kilometers to the dump, brother? About a kilometer and a half. Kilometer and a half? Ganun, ano? Somewhere around there. Pero sa akin malayo eh. Pero malayo siya, no? Pero okay na, no? Para malinis sa likod. Hindi naman natin pwedeng asahan. Kapag wala sila, hindi na tayo magtatapon ng ating basura, ano? So, ayun. Tayo magtatapon. At pupunta na tayo dun ngayon. Pakita natin ang view. Yung view sa madadaanan natin, no? So, yan. Mataas pa ang araw. Pero what time is it, brother? Kasama natin si Alex pa rin nga, no? Si Alex ang nagtagal, no? May mga kasamahan tayo na hindi na bumalik, pero okay lang yun. Well, at least meron tayong kasama sa lahat na naging trabaho ngayong araw na to. Naging kasama natin si Alex, no? So sit back lang kayo dyan, no? Enjoy kayo dyan, makita yung view papunta ron. And sana lang, hopefully, Alex, we can see a fox there going to the dump. Kasi usually merong mga fox talaga doon na nakatambay. Kaya nga sabi ko dun sa isang video ko is pangkaraniwan namin nakikita dito ang mga fox, no?
taas pa rin ang araw pero ang oras na mag-aalas 6 na. Kaya alam ko malapit na talaga pag gaganyan, malapit na talaga ang 24-hour daylight, right Alex? 24-hour daylight is coming, so Summertime, there's usually a lot of owls around the side of the hill. oh really? Yeah. Oh, nice. Nice. So ayan, medyo may kalayuan pero kaya yan. Isang buong video doon iaalay natin para makita nyo, no? Maganda, lang natin i-time lapse. Napakaswerte natin. Nakita nyo yun? Ayun, nakahinto siya. Ayun, fox yan, Ayun, gumagalaw na siya. Malayo, pero sige, lapit tayo. He looked this way wondering why we Oo stopped. nga, Kaya nga, tumitingin sa atin. Sinasabi daw kung bakit daw tayo tumigil, sabi. Wag, gusto yata na makita natin siya ng malapitan, titignan natin siya ng malapitan. Sige. Sayang, hindi ko maano ng pinaka-zoom. Zoom na talaga ng ko to Try natin ang picture. Ayun, naka-steady lang siya. Parang nakatingin siya sa amin. Tapos siguro, sinasabi niya, kasi bihira yung ganito, yung ang lapit. Tapos, kasi mailap yan yung fox na yan, mailap. Oy, wag ka tumakbo! Hihi! Hihi! Lumapit kami, lumayo siya. Ayun siya. Boss, ingat! Hihi! Hello! Ganda ng kulay niya. Parang aso lang pero hindi fox yan. Ayun, sayang, lumayo siya. Ayun, di ba? Sabi ko na nga ba makakita kami ng fox ngayon dito. Pag-alagala lang naman yung mga yun pero mahilap talaga yan. Hindi kayo basta-basta makakalapit. So ayun, doon natatapos ang ating araw. Usually ganito ang nangyayari sa isang buong araw. Madaming trabaho pero mahalaga is na-enjoy mo ang ginagawa mo, wala namang trabaho hindi mahirap. So kailangan talaga ng pagtitiis at sakripisyo, mahalin mo lang ang ginagawa mo at mahalin ka rin ang trabaho mo. Yan ang pinakamahalaga dyan. Mahalin ka rin ang kumpanya. Stay tuned ulit sa mga susunod nating vlog, darating ng ito, Prolix week na to, so darating ang day off ko. Magbibideo tayo ng mga kaganapan sa Prolix. So stay tuned na kayo, hanggang dito na lang muli. Bye bye.